Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng ating SSS members na nagnanais mag-avail ng kanilang calamity loan. Dahil ngayon nga, ang application ay naka-open na sa lahat ng affected areas declared. Paano nga ba mag-apply through online? Anong mga lugar ba ang qualified mag-apply sa calamity loan? Para sa buong detalye ay yan ang ating ibabahagi ngayon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin SSS members at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. Dapat alam mo, SSS Calamity Loan is now open. Mga lugar na kasali alamin. Paano nga ba mag-apply online? In just easy steps alamin. Para po sa lahat ng SSS members natin na nag-aabang ng pagbubukas ng SSS Calamity Loan, ay activated na po ang application through online, kaya't ano pa ang iyong hinihintay? Apply na! Pero, sino-sino nga ba ang qualified mag-avail ng Calamity Loan? Una, dapat ay may 36 posted SSS contributions, with 6 contributions in the past 12 months under current membership type. So, dapat ay updated ang ating paghulog at least 6 months. Pangalawa, dapat ay nakatira o nagtatrabaho sa declared calamity area. Paalaala, dapat ay base sa SSS declared area. Kung ngayon lang nag-declare ang inyong lugar at hindi kabilang sa inilabas ng SSS, ay hindi po tayo pwedeng mag-avail ng calamity loan. Pangatlo, dapat ay nasa 18 hanggang 64 years old ang qualified mag-avail. So, pwede na pong mag-apply ang lahat ng SSS pensioners na nasa ages 60 hanggang 64 years old. Pang-apat, dapat ay may active disbursement account po tayong naka-enroll sa ating DM account. Pang-lima, dapat ang isang member ay hindi pa nakakapag-claim ng kanyang retirement o total disability claim. Instead, ay qualified po tayo makapag-avail ng 3 months advance pension kapalit ng calamity loan. Pang-anim na qualifications ay dapat wala ring past due loan accounts at walang fraud records sa SSS. Para sa mga employed members naman, ay dapat updated ang employer po natin sa SSS contributions at loan remittances para ma-qualify po tayo. Kung pasok ka sa mga qualifications ay proceed tayo sa next step. Ito ang mga lugar na nag-declare ng state of calamity. Kabilang dito ang La Union Province, Aguilar, Alaminos, Anda, Bani at ilang lugar sa Pangasinan. La Trinidad and Tuba Benguet, Bataan Province, Pampanga Province, Balagtas, Bocao, Kalumpit at ilang lugar sa Bulacan. Paniki, Camiling and Moncada in Tarlac. Masinloc, Zambales, Quezon City, Marikina. Navotas, Manila, Valenzuela at iba pang lungsod sa National Capital Region. Cavite Province, Agoncillo, Nasugbu at ilang lugar sa Batangas, Rizal Province, Laguna Province, Province of Oriental Mindoro, Province of Occidental Mindoro, Rojas Palawan, Concepcion Romblon, Antique Province, Pototan Iloilo at ang Cebu City. Kung andyan ang inyong lugar ay proceed na tayo sa application process online. Paano ba mag-apply online? Para makapag-apply po tayo, ay need natin na i-open o mag-sign in sa ating SSS registered online account. Once na open mo na ay makikita mo na visible na ang calamity loan application. If isa ang registered address mo sa lugar na nag-declare ng state of calamity ay maaari ka nang mag-apply ng calamity loan. Dito ay makikita po natin na may 4 na steps na dapat nating gawin. So, scroll down mo lang pababa para sa amount of calamity na gusto mong mahiram. May choices ka kung magkano ang gusto mong hiramin, then click next. Then lalabas na ang undertaking na ang registered address mo ay isa sa affected areas ng calamity loan. Makikita mo dito ang iyong pangalan, ang iyong home address na nakaregister sa SSS, check lang ang box then click OK. Then mag-proceed ka na sa disclosure statement. Dito makikita mo na ang schedule ng iyong amortizations, kung kailan ka mag-start magbayad, magkano ang interest at iba pang impormasyon sa iyong loan. Once nakita mo na ang iyong schedule ay check lang ang box at click next na. So, nasa third step na po tayo which is review. Lalabas po dito ang ating total na inutang,
then less lang ang interest at service charges na napakaliit lamang. Then ang next step ay lalabas na agad ang confirmation para sa iyong net loan proceeds. Yan po ang papasok sa inyong DM account. If decided ka na, check the box then click confirm. That's it, naka-apply na po tayo. No need na magpasa pa ng kung anong form at dokumento, hindi ba? Once mag-check po tayo ng ating status ng loan application, ay makikita po natin dito na nakapending pa siya. So balikan nyo lang after few hours or after the day, hanggang sa makita mo na approved na siya. Then check now your DM account kung pumasok na. Paalaala lang din na it will take 2 to 3 working days depende sa volume of transactions na natatanggap ni SSS para ma-process ang ating loan. Naway nakatulong po ito sa lahat ng nagnanais mag-apply ng calamity loan. Para sa iba pang katanungan o hinaing sa inyong application or other matters ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa SSS Hotline 1455. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang SSS at iba pang informative topics na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.